Day 31 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Day 31 na pala. Ibig sabihin, 30 days na rin kaming tuloy-tuloy sa journey na to. Sana, umabot ng 100 days. Sino kaya yung andito pa rin hanggang dulo? Comment nyo naman kung sino susubaybay sa amin hanggang day 100. Pero malay natin, umabot pa to ng 1,000 days. After church, grocery time na naman. Share ko lang yung technique namin. Inuumpisahan namin yung grocery sa isang dulo hanggang kabila para wala kaming mamiss sa listahan. Pero syempre, hindi ibig sabihin lahat ng madadaanan bibilhin. At yung mga frozen goods, dinudulo na namin para pagkuha, malamig pa rin hanggang pag-uwi. Pero ito yung nakakatawang part. May isang bata na namang hindi na pagbigyan. Kawawa naman. Naiwan yung favorite niya dito sa counter. Share ko na din pero parang importante na to. Nagdadala na rin kami lagi ng sarili naming eco bag. Mas matibay pa to gamitin. At kahit malaking grocery ito, nakakatuwa kasi tulong-tulong kami ni wife magsakay sa motor. Hassle minsan, oo. Pero ini-enjoy muna namin yung buhay na simple at kontento. Pag uwi, nirecord naman ni wife lahat ng binili namin. At kasama na rin doon yung isa sa mga bumubuo raw ng childhood memories niya. Kasi hindi niya daw madalas mabili noon at nakikita niya sa mga classmates niya. Kaya ngayon, bumili kami ng isang box. Nabiro nga naming dalawa, ito na yung isa sa pinakapangarap na natupad niya ngayon 2026. Pero ito yung lesson para sa amin for today. Darating din yung panahon na kaya mo nang i-enjoy yung mga simpleng bagay. May mga bagay na hassle man ngayon, pero sipagan at galingan mo lang sa buhay. Makakamit mo din yung pangarap mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 31 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 32 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Maraming tao sa Pilipinas ang walang ipon. At yan ang totoo. May recent study pa nga na nagsasabing only 2 out of 10 Filipinos lang ang may emergency fund. Pero bago natin pag-usapan yan, balik muna tayo kagabi. Tapos na sana ang araw namin, pero bumisita muna kami sa bahay ng parents namin. Pagdating namin, may naglalaro pala ng pickleball sa sala. At dahil wala akong raketa, tabo muna yung gamit ko. Mukha naman akong professional. Professional gumamit ng tabo. Pero ito yung seryosong realization namin kinaumagahan. Sabi ni wife, mamamalengke lang daw siya para bumili ng mga kulang naming gulay. Usually kasi weekend kami bumibili para magkasama kami. Pero dahil may work ako sa umaga, siya muna ang sumugod. At kahit simpleng bili lang ng gulay, nire-record pa rin namin sa budget. Kasi doon nagsisimula yung magandang sistema sa pera. Alam mo saan napupunta, expense man o savings mo. Sa tingin namin, maraming Pilipino ang walang ipon. Hindi dahil tamad o hindi dahil walang pangarap, kundi dahil walang sistema. Ibig sabihin nun, walang tracking, walang budget, o kung may budget man, hindi naman talaga sinusunod. At walang simpleng plano bago gumastos. Kaya kahit simpleng bagay, sana gawin nating intentional. Katulad ngayon, mainit, kapag nag-work na si wife at nag-aircon man, doon na rin ako tumatambay habang nagpapahinga para makamenos gastos na kuryente. Maliit man pakinggan pero malaking bagay kapag consistent. At yun yung lesson namin today. Hindi mo kailangan maging mayaman agad para magsimula. Minsan kailangan mo lang ng maayos na sistema, consistency at disiplina. Kung ikaw naman ay hirap ngayon mag-ipon, huwag kang susuko. At syempre, mag-ask ng wisdom galing sa ating Panginoon. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 32 pa lang, tuloy-tuloy na to. Buksan ko na. Prank natin. Kunwari, di ko mabuksan. Please help me open this. Problem yan sa akin, naka-video eh. Uy, lakas. It's a prank. Bakit? Nabuksan ko na. Day 33 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Share lang namin. Ito yung top 6 things na unti-unting nagpapahirap sa maraming Pilipino. At yung last 2, doon talaga kami pinaka nag-agree ni wife. Una, mataas na bilihin at inflation. Based sa recent surveys, ito pa rin ang pinaka-concern ng maraming Pilipino. Yung dating kasya, ngayon parang kulang na agad. Kaya on our end, marami ring naging adjustments. Pangalawa, kawalan ng emergency savings. Marami sa atin, isang emergency lang, napipilitang umutang o mabawasan lahat ng ipon. Kaya para sa amin, hanggat may naitatabi, hindi namin agad kinagastos. Pangatlo, utang na walang malinaw na plano.
Madalas daw ang mga Pilipino umuutang hindi para sa needs, pero para sa wants, kaya mas lalong bumibigat ang buhay. Kaya kami ni wife, kapag nag-uusap kami, minsan ayaw talaga namin sa utang, lalo na kung di talaga super emergency. Pang-apat, lifestyle inflation. Habang tumataas ang income, tumataas din ang gastos ng mga Filipino. Minsan feeling natin kailangan natin sumabay agad sa lifestyle ng iba. Minsan, akala mo, deserve. Pero lifestyle inflation na pala. Pang-lima, walang tracking o budgeting. Ito talaga yung isa sa pinaka-agree kami ni wife. Kahit gaano kalaki ang income mo, kung hindi mo alam saan napupunta, mahirap makaipon. At pang-anim, nawawalan agad ng pag-asa. Yung tipong bago pa magsimula, iniisip ng imposible umasenso. Pero alam nyo, kaya pa tong baguhin. Hindi man instant, pero para sa amin, habang may buhay may pag-asa. May pag-asa pang makabangon basta may disiplina, sistema at consistency. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 33 pa lang, tuloy-tuloy na to. Magkano ba talaga dapat ang kinikita bago makabukod ng komportable? Day 34 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Maraming nagtatanong sa amin ni wife kung magkano nga ba dapat ang income ng mag-asawa bago bumukod. Sa totoo lang, maraming factors. Una, saan ba kayo nakatira? Kasi kung malapit sa Metro Manila, expected na mas mataas ang gastusin compared sa ibang probinsya. Pangalawa, ano bang lifestyle at hobbies niyong dalawa? Mahilig ba kayo lagi mag-travel at gumala o mas gusto niyo lang talaga sa bahay? Pangatlo naman, may existing utang ba kayo nung nagsama kayo? Malaking factor talaga yan kasi may monthly kang hahabulin. Kagaya na lang ng may binabayaran ba kayo sa sakyan for your transportation at iba pang mga bagay. Pang-apat, nagre-rent ba kayo? Nagbo-mortgage o may sarili ng bahay? Pang-lima, may sinusuportahan pa kayong ibang family members? At syempre, kasama rin dyan yung transportation, pwedeng yung pets, medical needs, at iba pang expense. So halimbawa na lang sa isang mag-asawa, nagre-rent sila, wala silang utang, simpleng hobbies lang, more on groceries, minsan may eat out, at nagbibigay din sa iba kahit papano. Sa tingin namin, para mabuhay sila ng komportable dito sa Metro Manila, pwedeng nasa around 35,000 to 40,000 yung household expense nila. Pero tandaan, expense pa lang yun. Kung gusto nila makasave every month, kailangan mas mataas pa yung target income nila. Kaya ano ang lesson dito? Importante talaga na nag-uusap kayong dalawa tungkol sa pera, goals at future plans. Lalo na't balak nyo bumukod or nakabukod na kayo ngayon kasi walang naabot na financial goal ng hindi intentional. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 34 pa lang, tuloy-tuloy na to. Nakakalungkot man isipin pero kailangan gawin. Day 35 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Need namin maghiwalay ni wife. Pero dahil lang naman RTO siya today, bago siya umalis, sobrang na-appreciate ko talaga yung effort niya. Hinahanda niya na yung mga kakainin ko buong araw, pangtanghalian, hapunan, pati ice cold coffee. Siniset up niya na rin. At syempre, nagbaon din siya ng mga pagkain niya para tipid din sa office. Pero dito ako nagtaka. Bakit parang sobrang laki ng baunan niya today? Tsaka kakaiba. Sabi niya lang sa akin, malalaman mo din. May purpose yan. Usually, hinahatid ko siya sa sakayan para iwas dagdag gastos sa taxi. Mas okay na rin yun kasi banding na rin namin habang bumabiyahe. Pag-uwi ko naman, dapat mag-e-edit ako ng videos. Kaso na pa siesta at hindi ko na malayan, gabi na pala. At nung nakauwi na si wife, doon ko na-gets yung purpose ng baonan niya. Since once a month ang RTO nila, may handaan sa office nila at pwede mag-uwi ng food. Kaya, inuwi niya talaga to para sa akin. Maliit na bagay lang, siguro sa iba. Pero sobrang na-appreciate ko yung ganong gestures. Yung tipong kahit busy siya, naiisip niya pa rin ako. And syempre, nakatipid na rin. Kaya samahan niyo kami sa journey na to. Day 35 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 36 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Today, may problema kami. Pero hindi yun yung bills, kundi langgam. Napansin namin na nilalanggam yung mga nakalabas namin pagkain sa kitchen. Kaya minabuti na namin ilagay sa ref. Sayang din kasi kapag napapanis o tinatapon lang yung food. Para sa amin,
Parte pa rin ng pagiging frugal yung pag-aalaga sa mga resources at maiwasan yung waste. At syempre, hindi mawawala yung signature frugal iced coffee namin. Habang yung ibang coffee na nasa around 150 pesos, kami nandito lang sa around 12 to 20 pesos. Pero enjoy pa rin naman. Pero ito yung pinakamasaya today. Niyaya ko si wife mag-exercise kaso tinatamad daw siya. Pero may paraan ako. Naalala ko kasi na dancer pala siya simula bata pa. Since matagal niya nang hindi nagagawa yon, sabi ko, tara sayaw na lang, turuan mo ko. Totoo niyan, strategy ko lang talaga para makapag-exercise at pawisan kami. At ayun, habang tumatagal, napapasayaw na rin ako kahit mo ang ewan minsan. Pero nakakatuwa kasi imbis na nakahiga lang kami buong araw, naging bonding pa namin habang nag-exercise. Sa dulo ng araw, nag-work na si wife habang ako naman nag-workout ulit. At instead umorder sa labas, nag-prepare na lang kami ng food sa bahay. Puro minsan ganun lang talaga kasimple ang buhay. Pero malaking bagay yung consistent ka sa goals mo araw-araw. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 36 pa lang, tuloy-tuloy na to. Bakit minsan parang wala nang natitira? Day 37 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Pero balik muna tayo sa kinaumagahan. Isa-isa na naming natatanggap yung monthly bills. At dahil weekend na rin, ready na kami mag-grocery ni wife. Pagkagising pa lang niya, gumagawa na agad kami ng listahan ng needs and wants namin. Malaking bagay talaga yung pagsusulat ng bibilhin kasi mas naiiwasan yung padampot-dampot na gastos na hindi mo naman namamalayan. At habang naglilista kami, napunta usapan namin sa isang seryosong topic. Bakit minsan, kahit may desenteng kita ang isang tao, parang wala pa ring natitira? At sa usapan namin ni wife, may nakita kaming tatlong bagay. Una, yung short-term mindset. Yung puro deserve ko to ngayon, pero hindi iniisip yung future self mo. Pangalawa naman, hindi na maibaba yung lifestyle. Kapag nasanay ka sa isang lifestyle, sobrang hirap bumalik sa simple. Minsan pati tao sa paligid mo, magtataka kapag bigla kang tumanggi. Doon tayo pupunta sa pangatlo, hindi marunong mag-say no. Lagi kang yes sa gala, yes sa gastos, yes sa pressure, hanggang sa wala nang natitira para sa sarili mong goals. At sa dulo ng araw, dahil favorite namin si Bubuyog, gumawa na lang si wife ng version namin ng burger steak. Yung ultimate burger steak na may french fries, tapos dinamihan niya ng sauce. At syempre dahil luto ni wife, sobrang special to. Kaya ang lesson sa araw na to, maraming urges sa buhay, pero mas okay na yung may natitira kang savings kaysa puro panandali ang saya lang. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 37 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 38 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Lagi nyo rin bang naririnig yung YOLO lang? Minsan kasi dahil sa you only live once, parang nawawala na yung care ng tao sa future nila. Basta gumastos, basta enjoyin ngayon, bahala na bukas. Sa totoo lang, agree naman kami ni wife na dapat i-enjoy ang buhay. Pero para sa amin, hindi lang talaga sa material na bagay umiikot yung happiness. Mas gusto namin maayos yung relationship namin, may peace of mind, habang inaayos din yung finances namin. Kasi para sa amin, possible naman talaga yung parehong masaya kayo at financially responsible din. Hindi yung pipili ka lang isa. Minsan kasi akala natin pipili lang ng isa, yung mga katagang okay nang wala kaming pera pero at least hindi kami magkaaway ni husband o hindi kami magkaaway ni wife. Alam ko sa totoong buhay nangyayari naman yun, pero sana mas mag-goal natin yung pareho, yung parehong positive yung magiging goal nyo. At napag-usapan nga namin ni wife, hindi pwedeng sa harap lang ng camera kami maayos, matipid o yung sweet ba, kasi importante pa rin yung totoong buhay kapag walang nakatutok na camera. Kasi sa totoo lang, mas marami pa ring oras yung normal na buhay namin kaysa sa napapanood nyo online. Ginagawa lang talaga namin to bilang hobby at pagtatry na rin ng content creation para i-share kung ano yung nag-work sa amin bilang mag-asawa. Hindi para magyabang, kundi baka sakaling may ma-inspire rin kahit papano. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 38 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 39 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed.
Share lang namin today kung paano kami nagtutulungan ni wife para mas maging smooth yung araw namin. Hindi lang sa finances, pero as a whole ng araw din namin. Umaga pa lang, habang nagwo-work ako, chinek ko na agad yung battery ng camera. Pag araw-araw ka kasi nagre-record ng videos, kailangan ready ka talaga. At sa oras na ito, tulog pa talaga si wife niyan kasi hapon pa yung work niya at need niya bumawi ng tulog sa umaga. Isa sa mga strategies namin bilang mag-asawa, habang may isang gumagawa ng household chores, isa naman gumagalaw din sa ibang tasks para mas mabilis matapos lahat. Kaya habang si wife naghahanda ng kakainin namin, ako naman nilinis ko yung mga electric fan kasi sobrang alikabok na. Gusto pa nga niya tumulong pero sabi ko focus na lang siya sa pagluluto. Share ko lang, bata pa lang ako, ito na talaga isa sa mga toka ko sa bahay. Hanggang ngayon siguro, nadala ko na siya kahit may asawa na ako. Sa gabi naman, madalas ganito yung setup namin. Siya nagluluto habang break time niya. Ako naman, nag-e-edit ng videos para may content kami at ma-share din namin sa inyo. At dito namin na-realize na mas nagiging efficient kapag alam nyo pareho yung roles nyo at walang nagbibilangan kung sino mas pagod o sino mas lamang. Kasi sa marriage, kapag umangat yung isa, alam naming aangat din kayong dalawa. Bago matapos ang araw, sabi ko mag-workout muna ako. Pero sabi ni wife, sasabay din daw siya. Pero parang ibang workout ata yung ginagawa niya. Kidding aside, alam kong napaka-supportive niya sa akin tuwing ginagawa niya to. Totoo lang, malaking tulong sa finances at savings kapag maayos kayong teamwork bilang mag-asawa. Kasi mas less stress, mas organized, at mas align kayo sa goals. Kahit maraming challenges sa buhay. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 39 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 40 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Hindi porket natatalo ka ngayon sa buhay ay talo ka na. Minsan kaya feeling natin nahuhuli tayo kasi nagsisimula pa lang tayo. At minsan akala natin failure na agad pero ang totoo learning stage pa lang pala. Sa finances, ganun din. Hindi lahat agad marunong mag-budget, mag-save, o mag-manage ng pera. Kami rin ni wife dumaan sa phase na sobrang hirap ng buhay na akala namin talo na. Yung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami noon. Minsan, dalawang kwek-kwek lang yung date namin. Tapos uuwi na kami. May panahon na di ko siya malibre ng pamasahe man lang kasi talagang kapos. May mga kainan na sinasabi kong wag na muna tayo dyan kasi hindi ko pa afford. At sa totoo lang, noon, feeling ko minsan parang talo na yata ako sa buhay. Pero ang galing kasi niya, kahit girlfriend ko pa lang siya noon, hindi niya sa akin pinaparamdam na mababa ako. Pero hindi rin siya yung tipong okay na yan, kahit wala kang pangarap, mamahalin kita. Nakitaan niya siguro ako ng pagsisikap, eagerness at grit kahit nung college pa lang kami. Kaya naniwala siya sa akin habang binubuo ko pa yung sarili ko. At kung may ganun ding taong naniwala sa inyo noong wala pa kayo, feel free to comment para ma-share nyo rin sa amin yan. Ngayon, mag-asawa na kami. Di man luxurious ang buhay namin, masasabi naming may peace of mind kami, may direksyon, at unti-unti nang nagkakaroon ng financial stability. Totoo naman, na masarap makahanap ng stable na partner. Pero totoo din na napakasarap makahanap ng taong sasamahan ka habang pareho nyong binubuo yung future nyo. At masasabi ko lang ngayon, God has given me a wife more precious than silver and gold. Kaya dapat papahalagahan ko siya higit pa sa kahit anong material na bagay sa mundo. Noon pa lang, panalo na ako. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 40 pa lang, tuloy-tuloy na to.